po ako na bawat isa ay masaya. At nagsama-sama na naman tayo ngayong araw na ito. Mga ilang buwan, ilang linggo, buwan ba na? 2 linggo rin ako siguro hindi nakapag-preach dito sa atin dahil sa maraming kadahilanan. Ako po yung unay nandoon nagyukuri ako ng konti sa Gunma dahil po bumibili nga po tayo ng church doon. At the same time, last time ako po ay nag-preach naman doon sa ating church sa Tokyo. Kaya po medyo naging busy po ako. Pero ngayong araw na ito, I don't know kung bakit po ako dinadala ng Panginoon dito sa ganitong mga mensahe na kinakailangan nating tumingin mabuti sa kaibuturan ng ating mga puso, sa ating mga sarili, sa ating posisyon sa harapan ng ating Diyos. Kaya, kumbaga, gusto ko pong isipin natin ngayong hapon na ito na kinakailangan nasaan kaya ang kalagayan ko kung ako makikita kong aking sarili sa mata ng ating Panginoon. Okay, napakahalaga po nitong mga bagay nito kasi kung hindi po natin ito bibigyan ng panahon para tingnan natin ang ating mga posisyon sa mata ng ating Panginoon, baka akala natin tayo iligtas, yung pala hindi. Kaya ngayon pong hapon na ito, isa sa mga mensahe ko, this is a two-part message. First part, at sa susunod na linggo po, yung second part. Okay. Meron pong isang kwento, ewan ko kung ito'y totoo o hindi, pero ito'y nabasa ko lang. Okay. Sabi po ng kwento, ito'y ganito. Meron daw pong isang kapitan ng barko. At dahil gabi yon, nakita lang niya na mayroong kumukuti-kutitap na light mula doon sa kadiliman. Ngayon, ang sabi niya gano'n, iyon ang direksyon nila. Okay? Ang sabi nung kapitan, sabi niya doon sa kanyang assistant, captain ng barko na yun, sabi niya gano'n, paki-Morse code mo lang yung nasa harapan na yun dahil doon tayo papunta, doon tayo padiretso. Pakisabi mo roon, through Morse code, na they have to go, they have to turn 10 degrees south. So, may Morse code, 10 degrees south. Tapos, yung mula dun sa light na yun, nag-Morse code din pabalik. Nagbigay din ng mensahe. Sabi niya gano'n, you have to turn 10 degrees north. Ba? Ang pera, medyo teka muna, hindi yata nito kilala kung sino kausap niya. Sabihin mo, you have to turn 10 degrees south, this is the captain. So, nag-Morse code na naman, no? This is the captain. Maya-maya, nag-Morse code din yung kabila. Sabi gano'n, you have to turn 10 degrees north. This is the third seaman, Jones. Third seaman lang, lalo nagalit ngayon yung kapitan. Dahil third seaman ka lang, ako yung kapitan. Okay, sige, daanin na natin to sa dahas. Ang sabi niya gano'n. Sabihin mo, i-Morse code mo, you have to turn 10 degrees south. This is a battleship. Parang banggaan na no? No? Tapos, nag-Morse code naman yung kabila. Pag gumante, sabi niya gano'n, you have to turn your battleship 10 degrees south because this is a lighthouse. Ay, babangga pala siya sa isla kung gano'n. Okay? Kaya pala gano'n ka, no? Alam po ninyo kung bakit ko po kinuwento yung storyang yun. Kasi, minsan, ang akala natin, we are in charge of our lives. Ayaw natin na somebody will turn us 10 degrees south because we thought that we are so big, that we are a battleship, anybody na pwedeng daanan natin ay siguradong mawawasak dahil gusto natin we are in control of our lives. Pero tandaan po natin mga kapatid ko, okay? Pagka ikaw, ano mangyayari sa isang tao, Kristiyano man o hindi, ano mangyayari sa isang tao kung siya ay magpapatuloy na magpapatakbo ng kanyang buhay na hindi susunod sa signal ng tunay na lighthouse ng ating buhay? Walang iba kung hindi po ang ating Panginoong Diyos. Ano mangyayari sa kanya? He or she will crash. Katulad ng battleship na yon, ang hindi niya alam, they are going directly to a big rock na island at siguradong sila po ay mamamatay.
Kaya gusto kong isipin po natin ngayong hapon na itong isang bagay, itong isang malaking katotohanan. Kinakailangan na tayo bilang isang mananampalataya ay sumuko. Okay? Isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon. You cannot do it by yourself. Andyan po ba kayo mga anak ng Diyos? Okay? Because kahit gaano man kagaling ikaw bilang isang tao, gaano ka man katalino ikaw bilang isang tao, if you're going to do it by yourself, you will eventually go into crash. Kaya ano the best way? Kinakailangang isuko mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Huwag mo sabihin, ikaw Lord ang mag-turn degrees south. Ang sabi ng Panginoon, no, you turn your life 10 degrees north. Amen? So pinamagatan ko po ang aking mensahe ngayon, okay, dahil pinag-uusapan po natin yung word na surrender. Okay? The life called surrender.